#1 pa rin! Dadagan ang Lida News Update. Na magtatagot sa mga rights ng mga Pilipino. I-welcome po natin ang ating mahal, ang spokes ng bayan, Atty. Karen Roque! Unang-una po, isang mainit na pagbati galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte! Kayo po ang nagbibigay lakas loob, tibay ng loob kay Presidente Duterte. Ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe, kahit buong buhay ko, dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako sa mga Pilipino. Nagbibigay, bati rin po ako sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Pilit na pinagbabagsak, pilit binabato ng putik, pero #1 pa rin! Hindi kami bayad. Pagpumahinhin po ninyo, dahil mula nang dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog, 48 hours na wala pong tulog. Pero ang mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ang tanong ko, bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot? At ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Ang natatakot! Si Bangon! Si Bangon! Sino? Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Alam ng Europeans ang bangag? High! Very high! High! Very high! 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 Very high! Stone! Stone! Kaya nyo yan! Kaya nyo Ang mahina sa English. Stone! 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 Okay, pero alam ko ang Oy, naisod! Alam ko ang French. Sino mga taga-France? Best friends! Alam ko ang French ng banag. Ano? Full Veronic. Full Veronic. Alam niyo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap, kundi kapwa Pilipino. Nakakahiya! Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyan din Pilipino na nagtakuya sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin doon? Idol! Idol! Anong tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon? Idol! Ang babata nyo, hindi ko alam ang tawag din sa kanila. Ma'am, 18 years old ka na, no? 15. Anong tawag? Budas! Budas para basda. Para sa mga Gen X
kayo hindi nyo na naalala ang ibig sabihin ng makapili. Anong tawag sa mga nasabuatan para dalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapili! 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 Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang maratang na killer daw ang Presidente Duterte. Criminal daw siya. Sila ang kriminal! Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Shout out kay Linla Binago. Anong sabi niya? Ting, Luther Ting. Mahinahon lang kayo. Shout out kay Ting. Meron din silang darating Shout out na kang panahon. Nagpapapicture na naman Ang sila. importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya niyo po, natira ako po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Very simple. Bakit ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayo magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi Ate, mamaya na po sana meron po kami picture. ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal yan. Hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ang ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng pagamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa Universal Healthcare sa Pilipinas. Ang tanong ko, ang susi sa libreng pagamot at libreng gamot, dyan ba ay mamamatay tao? O hindi? Balik po tayo sa Hindi linya po, lang po please. yan Lang po, please. ang aking hiningi sa kanya na suportahan. Ang sabi ko rin po, Mayor, panahon na lahat ng ating mga kamantasan at kolehiyo na pag-aari ng gobyerno, dapat wala nang babayaran ng tuition ng mga estudyante dahil sa Europa. At least yung panahon ko, matagal na. Wala halos binabayad ang mga estudyante sa mga pamantasan. Ang sabi niya, tama yan dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng libreng tuition sa state universities and colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay tao? Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, kaya po mahalang po wala po tayong natural. May linya. Linya na kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Ate, uy, Kaya po, bigyan natin ng libreng irigasyon
ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya, agree ako sa iyo, kahit anong sabihin ng Finance Department, pipirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libreng irigasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Alam niyo po, nung una, dahil ako'y taga-UP, talaga naman pong duog-dugong aktivista. Narinig ko po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po ako'y nasa Kongreso at ako ay nakita na niya para maging nakapagsalita. Ang sabi ko, bakit ako? Alam niyo, taga-UP ako. Pero nais kong makilala siya at nagkaroon kami ng one-on-one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war dahil matagal na po sa tulong ng Switzerland, may sinimulan kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center na ito po ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Yung white sila, alam mo parang sabi ni Presidente? Yes. I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagbabawal ng droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting na Duterte! 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 kinakailangan pong balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulong na pinagbabawal na droga. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Ngayon, ang sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangang mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta kay Presidente Duterte dahil alam nyo na ang salaubi niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino dahil ngayon mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Marcos, resign! Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Ate, Hindi ko po Menchi. sasabihin kung ano ang nasa plano naming mga abogado na didepensahan sa ang ating Presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente. Ihanda nyo lang po mga bigas ninyo, mga tuyo, mga adobo, dahil ako May po wire ka? ay matapang. Wire. At ang paborito po ng Presidente natin, paksil! Hindi na po paksil! Tuyo! Hindi lang po yan! Hindi! Munggo! At siyempre meron pa yung Ilocano dish, pakbel! Darating po ang araw, luluturin natin ang kulungan ng paksiw na isda. Darating ang araw, lahat ng mga dogs sasabihin, I want paksiw.
babaguhin ang pangalan ng dahig to Duterte. Duterte! 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 Mga kaibigan, kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan daw nila ako ng walang bail para makancel ang passport ko nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Tama ba yan? Hindi! Kukup-kupin niyo ba ako? Aampunin niyo ba ako? Ang hindi alam na mga bangag dito sa Europe, bali wala ang kapangyarihan mo. Dito sa dahig, ito ang sentro ng karapatang pantao. Net-net mo, hindi mo ko makukuha dito. Pero matagal ang laban ito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Yes! Maninindigan ba kayo? Yes! Ang sigaw, sino ang pinakamamahal na presidente? Duterte! 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 Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! At dahil ako po'y paus na, nais ko ipakilala sa inyo ang vice-presidente Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Atty. Roque, hindi po ako. Opo, ako po ay nandirito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo. Alam naman niyo po siguro na ako din nung araw, nung 2016, umikot po ako dito sa Europa. At kinakampanya ko po si Mayor. Yung iba po dito, kasama ko na, katulad, si pare ko, Tol. Kasama ko po yun. Kapatid niya, si Jack. Si Jack and the Beach po. Si Pedro. Wala niyo si Pedro. Pedro Penduko. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo, mga abono nyo. Lahat kayo abono dito. Ano mong bayad? May bayad ba dito? Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. Ayun. Kapera kami! Yun ang pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Lahat. Organic. Wala alisina! Wala alisina! Meron pa bang tatalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon. Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakapagin natin. Mahal din namin yan! Mahal namin yan! Sabi sa Maynila, Senator Padilla, wanted yan. Bakit hindi mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Naalala po ba niyo, yung natin si Priya. Yung Wait! At gusto natin, no? Nakakapakan ata Kapag ko yung si Trillanes, nasira yun. Iba talaga kamandag nun, ano? Kapal naman na yun! Isipin ninyo, bakit ang isang Atty. Roque na dating human rights hanggang ngayon,
human rights lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao. Kasama natin! Eh bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin na Bangat nga. sapagkat Wala sa wisyo. ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yon. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Kaya kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, ikilulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil kay Mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Eh paano ba kayo? Paano ba tayo? Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi kong kayo mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! May pera kami! Para bayan. May pera kami! May pera kami! May May pera kami! May pera kami! Yan, mas maganda pakinggan nyo. May pera kami! Kaya sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Yes! 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 Kasi walang mangyayari sa atin kung puro tayo ingay, puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Pero solid! Solid yun! Solid! Hindi kami bayan. Solid! Hindi kami bayad! May maraming pera kami! Hindi kami bayad! Maraming pera kami! Napakasarap pakinggan. May pera kami! Marami kami pera! Walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Team Suka! At kung siya ay nagtalumpati, ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, sana ay iboto po ninyo ang PDP laban. Yes! Bakit po niya nasabi yun? Alam naman po ninyo Opo, dito po. na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Correct! Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Tatlo lang kami. Landslide! PDP! Kaya kailangan po namin ang PDP laban slate. Balik na naman ang pag-usapan natin dito, Papa. Balik na naman. Kailangan po ninyo kaming tulungan para kay Mayor, para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi. Basta na galit. Shout out dyan kay Adam Baugbog. Galit din kami! Kumana may istorya ko, Robin Brad. Galit si Kuya, oh. Baka nung nahalikan ko si Mom, lalo nag-ihay. Okay. Yeah. Okay, Mom. Okay lang po, okay na lang kasi nasabi na naman ng lahat.
Secretary, yung ating Spokes. sabi sa Manila sa akin, bakit hindi ko daw hulihin si Harry? Ate. Ate. Ay, sorry, si Spokes. Alam nyo, sagot ko. Tuwadcom yun. Tama na yung pagtalo. Yes! Yung tinuturo mo yung kababayan mo, mahirap yun. Kapag ka nasa, lalo na, Mapo ka kapag dito. nasa ibang bansa tayo, dapat ang magkakampi tayo. Sa Temenchi. Tayo mga Pilipino. Sa Temenchi. Kaya hindi mo kayang ikapagkalulo, Secretary Halulo. Tuwadcom. Poster na Kaya kailangan, tulungan nyo si Atty. Roque dito kasi nagpunta ho yan talaga, dito para ipagtanggol ang ating Pangulo. Of course, sinabilahan na po. Wala hong dalalan, Wala na kaming choice. wala hong talaga. Patatabain namin si Ang dalalan ho yan, i-Englishin ko na lang kasi pag sa Tagalog, pangit pakinggan eh. Ang dalalang niya, balls lang niya. Ang dalalang niya, tapang at malasakit lang. Kaya tulungan po natin siya. Kawawa itong nagmahal, nagmalasakit, at nagservisyo kay Pangulong Digong. Lahat naman tayo naiintindihan natin yun. Lahat tayo, mukhang natuloy pa. Ano na ito? Hindi Pilipino ba? Yun, malamang mareklamo ako doon dahil ang bata yung ano. Ito na lang po, bilang panghuli. Kalma lang. Baka biglang Gusto ko Yes, po, Pino Arlan, yes! sana, siguro naman napapanood Shout out nila Carmel Salazar dyan. kapag si tatay Francisco Chong. nakikita natin sa TV, meron laging nag-aalaga sa kanya, di ba? Yes! Palakpakan po natin si Ma'am Jazz. Yes! Nagsidati ang kayo. Ikaw talaga yung idol namin. Pinapakita ninyo ang pagmamahal natin kay Digong. Yung pagmamahal natin kay Digong, hindi ibig sabihin natatapos yung kay Digong. Ibig sabihin sa bayan ang ating pagmamahal. Pagkakaroon natin na si Digong ay nagservisyo sa bayan. At lahat ginawa niya para sa bayan. Napanood niyo po ba yung speech niya sa Hong Kong? Yes! Ang sabi niya, kung yung mga Akala ko nagtiyak ka na kanina. Nagtalakbo ka mo dyan. Daming tumatawa. gusto ko lang Kaya nga malaman nagtakalak mo itong sabi ko, lumapit ako sa na gulo. kung Baka ginawa ko nangyari man doon. yun, Daming tumatawa. ginawa ko yun para sa bayan. Sabi ko nga sa kanya, huwag kumalas. Para sa mga pamilya po nindo. Andi po ako. Duterte na kayo! Duterte! Aray ko. Duterte! Sa katulog ko. Duterte! Yan. Ngayon po, Kain na kayo ng kanin? nasabi ko rin gusto ko Mamaya daw ay sabihin. may pagkain yung SMNI. Bakis! Akala ko nagbaryo pa. Bakis! Huwag ba gumagamot? Para ako si Digong. Pero bago po yan, gusto ko muna pong i-announce po sa inyo na iniimbitahan po kayo ng ating Vice Presidente sa March 23. Yes! Yes! Meron po siyang isinasagawa at siya po mismo, personal na nag-iimbita sa inyo. Suportahan po natin ang ating Vice President. Saan yan? Ang susunod ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po kayo ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Ate Jazz, Ma'am Jazz daw te. Mga kababayan, let's vote straight po sa PDP! Susuka, yes! Sumunta sa susunod na eleksyon. PDP! Of course, si Senator Robin Padilla. At
Marcolita. Congressman Marcoleta. Yes! Attorney Lambino. Mata. Saling na si Mata. Candidate Jailo. At hindi po Tanong ba natin yung sa SM kakalimutan Jailo? po si Philip Salvador. Yes. Dalawa sila may driver. Let's vote straight. Kasi may dalawa pang maraming babae. Hindi ko alam kung sino doon yung driver. Baka naiinig ka. Naiinig ka. Ano sabi ko? Minsan po ang activist, nung nagkaroon po ng iskandalo sa budget at tinanggalan ang budget at health, dahilan para nabago ng universal healthcare, ang pangako nila sa akin bilang motor ng batas. Sisiguraduhin namin sa mga susunod na taon, hindi mabago ang universal healthcare. Hindi lang natin bibigyan ng libreng tanghalian ang mga nabubutot na kabataan. Bibigyan natin lahat ng estudyante sa elementary at high school ng libreng tanghalian. Ito po ay ang Gabay Party List. Gabay sa kalusugan, gabay sa mas masensong buhay, number 139 sa balota. Sino po? Ano po ang ating party list? 139! Ano po ang ating party list? Gabay. 139! Ano po ang number ng gabay? 139! Maraming salamat po. Correct. Hoy! Sino ang ating host? Wala ang ating host. Salam. Okay. Lahat tayo. Sir, okay na? Wala ba wala pang sagot si Vicky Sara? Gusto niyo po i-check? Check ko lang ha. Check ko lang. No. Wala pa eh. Wala pa. Pakisabi pababayin yung bata nasa taas. Paki-announce yung bata. Ay, namakyan mo. Yung bata daw. Kahoy. Presence ng ating guest speaker na si attorney, ang spokesperson ng bayan, Attorney Harry Roque. Sir, Davao, sir. Ito po anak ang nasa puno po. Bata ni Isang po, nakapatay makita lang po na Ako sulit tak. Asintay po, Picture na kami ni ano. Attorney, Davao. Relax lang po. Relax lang. Makakakuha po kayo ng turn. Sige, Victoria. Okay guys. Hanggang dito na lang muna tayo. I need to stop this live now because the battery is getting low. Shout out kay Irene Mueller. Dito sa may Marifer, yung nasa pinakagitna, hindi yung malaki. Kamusta ka ni Ruben? Sa may sound system. Pero na alam niyo. Okay. Ako, saan nga din? Akala ko yan. Nandito, tabi ko. Sound system sa may pinakagilid. Basta pag nakita mo yung sound system na yun. Unig-unig na ano sila ng diskutan namin gagamit ang diskutan. Gagamit ang sila natin. Pag-usapan natin ito ba? Subscribe wala. Belgium dire, Belgium. Kami naman, wala kami picture. Dito na lang. Sige, para makita lahat ng mukha natin, relax lang tayo. Yes. Robin! Okay. Dito po tayo magsisimula sa pictorial. Dito. Diyan lang po kayo. Huwag po kayong ano. Huwag po kayong...
Salamat sa God bless. Salamat. Brad, Angel Johnson, Brad. Okay. Grabe na mong istorya na Ruben ganyan. Si Spokesman Pertay na mong istorya. Ang nahitabo niya ni Day, ako o si Spokesman kay Ruben. Pag umangkon niya siya, sa ako ang lulo. Kaya ako din lulo o ang iyahang lula, magsuon niya ay. Mga taga-Bulacan. Ate, Alvin, kuha na may kamay ko. Huwag niyo masyadong i-push kasi ginaprotect na ako si ma'am. Picture tayo lahat, no? Okay lang po ako. Yes, sir. Okay, Dito ang journey nila. Dito! Huwag dito. Kabalik po natin niya, please lang. Ma'am, wag niyo po natin siyang ito. At wala pong nakikinig. Konti lang po kami. Kaya po, sorry po kung medyo please lang po, yung ninyo po. Atras po kayo, ate. Atras po muna yung nasa likod para po maka-atras yung nandito. Full tayo guys. Ganito lang, kalmado lang tayo kasi hindi mo sila tatakbo. Okay, relax. Mga kung uban, babudaghan ko niya kung uban. Atras agad, balik ka kung saan man ang galing. Para, okay yung photo ops natin. Okay. Ito naman, Belgium. Hindi ba, part of Belgium. Belgium! Smile na sila. Relax. Relax muna. 8, 9, 3. Na-surprise ang Belgium. Tapos na po kayo, baka Mamaya. 23 ba yun? sa Germany man yan. Bakit po kayo nag-isod eh, no? Akala ko po nagpa-picture na kayo. Wala pa! Wala dito. Wala dito. Sa Germany na dito. Wala dito. Upo ang Belgium pakiusap, upo ang Belgium please, upo. Pwede po tayo upo, mga taga-Belgium. Pwede po ba, pakiupo po tayo. Saan kayo? Nahirapan. Sa inyo, para hindi tayo nagkakagulo at magkaroon lahat ng nandito ng picture with Senator Ruben at sa Roque. Para naman fair sa iba, mag-stay lang kayo dahil iikot sila. Kasi yung napicturean na naman yung Belgium, ako na naman kayo sa kabila, kayo na pala tayo nasa fronting. So, unfair masyado. So, yung hindi pa talaga nakapapicture, iikot ulit sila yung hindi pa. So, please lang, para makuha nyo ng picture, stay lang kayo dyan sa lugar nyo para hindi magkakagulo. Otherwise, wala talaga magkakagulo na ano lang. Ito lang masasabi ko, yung gusto mag-attend na meet and greet, mag-register kayo doon sa mga leader para mag-register na sino ang kakilala ninyo. Ako, saglit lang. Relax lang, nagkakapulo, relax lang. Ako muna guys. Okay, nakinig muna tayo guys kasi na-notice ko, yung nasa likuran, hindi sila nakukuha ng picture. Agree or not? Agree. Para makuha ngayon, dito muna sa unahan, tapos mamaya, mag-photo ops tayo talaga per country. Okay. Kalmado lang tayo, huwag tayong mag-alit, huwag magtulakan, relax. Hindi naman, may araw pa, hindi pa gabi. Okay, relax. Senator! Oh, okay na. Malapit naman po si Senator Robin sa inyo. Huwag kayong mag-jumpy. Sis, tawagin in each country.
Okay, dito naman. Relax lang, relax lang. Ay, wait. Relax lang po. Wala. Robert. Hoy, balik na kayo, balik na. Wala na sila Ruben, o layo na kayo. Pero ano naman tayo? Wala pa na. Sana nga ate. Ate, finish ko na, no?